Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay, good morning po. Morning. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng good morning? Baka kanina mo pang katabi yan, di mo binabate. Sabi mo, good morning! Okay. December na po, ano? Tama ka? Tama? Ayan. Baka kasi yung iba hindi pa nakaka-move on sa November. December na po. At pagpasok po ng December, pinag-uusapan na po ay syempre, yung Pasko. And speaking of Christmas, yung first ever Christmas po that happened in the Bible, alam naman natin yun, yun ay nung ipinanganak po si Jesus. Siya ay nagkatawang tao para gawin niya ang kanyang misyon, and that is to save us. At from this story, syempre, ang main character, walang iba kundi si Jesus. And then followed by, sino ba yung mga mas madalas pang ma-mention? After Jesus, sino pa? It was Mary. And then, followed by the wise men. Okay? Pero, may mga characters po na less mentioned. Ano? May mga characters po in the first ever Christmas story na hindi masyadong napag-usapan. Actually, even in the Bible, nabanggit kaunting beses. Tapos wala na tayong idea what happened to them. Or ano ba yung naging participation nila. Or even lessons sa mga naging ganap nila in this story. Kaya, minabuti ko po sa biyaya po ni Lord na starting today at sa mga susunod pa pong linggo, ay pag-usapan natin itong series na pinamagatan ko pong The Let's Talk About Characters on the Christmas Story. Yan. Ito po ay series. So pag-uusapan lang po natin ngayon ay part 1. Kasi marami po akong napansin na mga characters na hindi masyadong napag-usapan, hindi masyadong napapag-usapan, pero napakalaki po ng naging role nila dito sa first ever Christmas story. Yan. At ang unang-una po nating pag-uusapan ngayong umaga ay si Joseph. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin yung verses. Matthew chapter 1, verses 18 to 19. Let's read. Mary was engaged to Joseph. But before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right. But he did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to break the engagement quietly. Ano ba nangyari? Si Joseph po ay engaged kay Mary. Ayan. So kung meron pong mga pangalan na nababanggit at may mga kapangalan, ay hindi po ito sinasadya at pawang nagkataon lamang. Ayan. So once again, sabi ko nga po, doon sa story, si Joseph ay engaged kay Mary. Pero bago pa man po sila makapagpakasal, ay ano daw ang nangyari? Nalaman po ni Mary, syempre, kinausap siya ng angel, you know the story, na siya ay nagdadalang tao. At ang pinagbubuntis niya ay ang anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Kaya ito ay ipinaalam niya sa kanyang fiancé, yan, kay Joseph. At nung nalaman po ito ni Joseph, ano po ang sabi dyan sa verse? Nung nalaman ito ni Joseph, ginawa daw ni Joseph kung ano yung tama. At nakipag-break daw siya kay Mary secretly. Ayan. So may break up pala. Diba? Akala ninyo sa mga Korean novela lamang, mga telenovela, may mga ganyang break up na scenarios. Ano? Sa Bible pala meron na rin. Pero privately lang o private, hindi masyadong isi-social media yung break up. Di ba? Yung iba kasi, talaga namang kulang na lamang ikwento ng buo ang break up sa Facebook. Ano? Si Joseph daw po hindi niya ginawa yon. Kundi quietly or secretly ang ginawa niyang pakikipag-break kay Mary. Okay. At mamaya itutuloy po natin yung story. But before that, let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang itong biniyayaan niyo po kami makapag-Sunday service. Thank you so much, Lord, for this wonderful day. Lord, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang.
Forgive us, O Lord. Cleanse us with your most precious blood. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. And this morning, Lord, we pray na ang pagtuturo niyo po, ang pagsama niyo po ang aming maranasan. Hayaan niyo po na sa lahat ng aming mapapag-usapan, kami po'y matuto at hindi lang po kami ma-inform, kundi kami po ay ma-transform at ma-motivate, ma-encourage, nakilusan ang lahat ng aming mga mapapag-aral at matututunan. Salamat, Lord. We are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy. In Jesus' name, wala pong ibang mahayag, mataas, mapapurihan, makilala, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This we pray. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Di ito na nga, nag-break na nga. Ayan ha, nakipag-break na nga si Joseph kay Mary. Ikaw man din, di ba? Ikaw mang yan. Ang malaman mo ng iyong girlfriend ay buntes at wala ka namang ibang ginagawa, alam mo na hindi mo namang kinikro. Wala ka namang ginagawang everything na alam mong ang dapat lamang gumagawa ay kasal. Tapos malaman-laman mo ay buntes, aba. Ay ika naman ng mga nasa amin ay nasa lisihan ng magtataho. Ayan. Ay anong ginawa ni Joseph? Sa halip na si Joseph daw ay maghurmentado, ay binrake na lang daw niya quietly. Ayan. At somehow, ay, alam ko may mga idea na kayo kung ano yung mga sumunod na pangyayari. Pero mamaya na natin itutuloy yung story para mas maganda ang latag ng pag-uusapan natin today. Okay? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner! Binibigyan kita ng karapatan, ng kakayanan, ng kapangyarihan. Nasampalin ako. Pag dinaldal kita, pag inabala kita, habang nakikinig ako. Maliwanag? Anong sabi ng katabi mo? Okay daw, okay. Sige. Hindi po ako nagpo-promote ng violence dito sa church. Ano? Ang pinopromote ko po rito ay yung igalang mo, yung katabi mong gusto makinig. Huwag mong daldalin. Okay. 3 lessons. So 3 bagay po ang napansin ko diyan sa story yan na pinagbibidahan din naman ni Joseph. Actually, sabi ko nga sa intro kanina, ang mga pag-uusapan po natin dito ay mga taong kabilang din naman sa story ng first ever Christmas. Kaya nga lang, hindi masyadong na-highlight. Hindi masyadong napag-usapan. At ito po ay series, sisimulan natin kay Joseph. Ano ba ang mga aral dito? Number 1, nakita ko na maganda pala talaga na we're always doing what is right. O always do what is right. Everybody say, always do what is right. Always do what is right. Laging gawin ay kung ano ang tama. Diba? Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 19, Joseph was a man who always did what was right. Kita nyo yan? Hindi masyadong pinagpapansin. Hindi masyadong pinagpapapansin sa story of the first ever Christmas. Pero ang tindi o ang ganda-ganda ng pagka-mention o pagka-describe ng Bible sa kanya. Ano sabi? Joseph was a man who always did what was right. Si Jose raw ay isang taong ang laging ginagawa ay kung ano ang tama. Sa other translation po, or kung ibang translation ng Bible nyo, kasi I use Good News Translation in this verse. Sa iba po, nakalagay doon, who always observe the law. Laging sinusunod ang batas, laging ginagawa kung ano ang sinabi ni Lord. Para mas magaan, sa version na yan nakalagay, laging ginagawa kung ano ang tama. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, laging ginagawa ay kung ano ang tama. Ayan. Sabi nung isa, tinatamaan na agad ako, pastor. Yan namang isa, oo nga katatanong ko lang dumaan ako kung anong tumama. Ito po ang lamang ng mga Kristiyano sa mga wala pang malapit o totohanang relasyon sa Diyos. Ano yon? We're always asking the grace of the Lord and doing our best to do what is right. Sometimes we fail. Sino po rito yung never nagkamali? Sino po yung
Sino po rito yung hindi pa siya sumasablay, buong buhay niya, laging ang nagagawa niya ay kung ano yung tama? Wala. Di ba? Kasi nga, even if we ask the grace, even if we try our best to do what is right, lagi pa rin sumasablay eh. Ano? Sumasablay pa rin eh. At ang sabi nga, kung gayon din lamang ang kalakaran o ang kalalagayan, ay di pag-igihin na lamang ang paggawa ng sablay o paggawa ng mali. Dahil sabi nga, mas maalwan gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Sinong mas nahihirapang gumawa ng mali kaysa sa tama? Sino naman yung mas nahihirapang gumawa ng tama kaysa mali? Sino yung kahit anong tanong ko hindi nyo sasagutin? Sino yung gustong tamaan mamaya? Yan. Napipilitan na akong gumawa ng hindi tama eh. Kayo kasi ayaw nyo mag-participate. Anyway, di ba? Pansin nyo yun? We're trying our best to do what is right. Pero yung mga taong nakapaligid sa atin, yung mga pangyayaring nararanasan natin will always driving us. Hindi naman encouraging eh, pero driving us, forcing us to choose kung ano yung hindi tama. Di ba? Yung binabaligtad ka pa, ikaw na nga yung agrabyado, babaligtarin ka pa. Di kay parang nakakahinog na hinog para gawin eh kung ano ang hindi tama. Sasabihin sa iyong ikaw ay wala ng sukli at nasuklian ka na samantalang kabibigay mo lang ng 100. O kaya yung pa ikaw ang ginagawang sinungaling, yung binigyan mo ng nagbayad ka ng 100, tapos susuklian ka ng kulang, sasabihin 50 lang binigay mo. Tapos ipapakita pa sa iyo sa mga kinolekta niya, wala namang 100, puro 50. Adi ikaw na may mapapaisip na rin. Sabi, magkano nga binigay ko? Oh, pero magtataka ka rin, sa isipin mo, alam nga namang magka-50 pa ako, alam ko namang 100 ng pira ko, wala na nga kasamahan niya. Oh. Alam nga namang malito pa. Oh, at tapos ibabaligtarin ka pa, ipapahiya ka pa sa jeep, at sasabihin ni, ikaw talaga, alam mo namang napakahirap na ng buhay ngayon, pati pa kaming mga driver na naghahanap buhay ng maayos, ibabalik kami pa ang inyong mga bibiktimahin, hindi kayo naawa sa amin, sa pamilya namin. Di ka naman nung mga sausaw na kasama mo sa jeep, oo nga, talaga mga rin batang hindi na nahiya eh. Oh, okay naman na, tapos sa mga tingin pa gayan, katatalim. Oh, okay naman na rin pagkakakapal. Ikaw kayo tinuturuan ng magandang asal lang yung mga magulang. Damay pa magulang mo. Ikaw kayo, baka mukhang magandang bihis mo't linggo, mukhang mag-church ka, born again ka, yan ka tinuturo sa simbahan niya. Damay pa ang church. Ay, yung pastor mo, yan ka tinuturo. Sino ga yung driver na yan? Gumawa ng tama. You see, we're trying our best, asking the grace of the Lord to do what is right. Pero yung mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga nangyayari sa paligid mo, para bagang tila ayaw kang magbait. Hello? Hindi ko makalimutan yung isang testimony nung isang kakilala ko eh. Hindi niya gustong mandaya sa time in, time out sa trabaho. Pero dahil ang trabaho niya, tawag dito, parang pinakatrabaho nila ay talagang laging group effort, laging grupo. Ang work kasi nila ay nagre-repair ng mga elevator. Yan, nagre-repair ng mga elevator, mga ganyan, mga escalator, basta lahat ng tor. Yan. Ngayon, yung kanyang mga katrabaho, ito ang laging trabaho, laging ginagawa. Laging overtime, kahit hindi overtime. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nandudoktor pala. Oo, ba't nagre-react ka? Pinasasabi ko lang naman. Nandudoktor pala, ng time in, time out, di laging overtime, di laging may extra pay. Ang problema nitong kakilala kong ito, hindi si John yun. Hindi taga rito sa San Jose. Ayan. Ang problema nitong kakilala kong ito, pag inilagay niya kung ano ang tama, tatamaan siya doon sa mga kasama niya. Dahil magtataka ang company, bakit ang mga kasama mo ay overtime, ikay bukod tanging hindi? Di siya pa mapapahamak.
Ba't ikaw hindi pa naman yata tapos ang trabaho dahil overtime yung mga kasama mo? Ba't kinauwi na? Miski ga oras na ng uwi, kung hindi pa tapos ang trabaho, di gayon sabi ko sa inyo, tapusin yung trabaho kaysa magbabakjob tayo. Yain ang mag-overtime pay, kaysa naman magbabakjob tayo. Ay di nakikita ninyo sitwasyon noon, nung aking tropa ngayon, ang hirap. Dahil talagang, pag ginawa niya kung anong tama, tatamaan siya doon sa mga katrabaho niya. Pag ginawa naman niya kung ano na rin ginagawa ng mga katrabaho niya, ano pa ang kaibahan niya? Ano pat siya ay may relationship kay Lord? Alam niyo kung anong kinatapusan? Nag-resign na siya sa work na yun. Kasi alam niya nung nag-attempt daw siya na kausapin yung mga katrabaho niya, ay pinagbantaan pa raw siya Hindi kami ang maaalis sa trabahong ito, maniwala ka sa amin, ikaw ang pinakabago rito. Hindi kami maaalis sa trabahong ito, kailangan kami ng kampaning ito. Kaya kung hindi ka rin makikisama sa amin, mawawala ka rin dito. Yan ang ginawa sa kanya. Ay di nag-resign na. Sabi ko, dapat di ka nag-resign. Dapat sinubukan mo pa rin to do what is right. Ano man ang maging ending noon, at least you do what is right. Pero I appreciate naman yung effort niya, pinili na lang niya kaysa daw magkagulo pa. Ay di pinili na lamang niya to do what is right, to still do what is right. Ano? Yung hindi makiisa sa kabaitan ng mga katrabaho niya. At ako na may naniniwala na ang Diyos natin ay fair. Siya ay Diyos na patas. Siya ay Diyos na matuwid. At sabi nga sa Bible ay walang lihim na hindi mabubunyag. Okay? Kaya, biyaya po ng Lord ay bigyan din niya tayo ng kakayanan kagaya nitong ginawa ni Joseph. A man who always did what was right. Everybody say, gawin ko anong tama. Isa pa. Alam nyo, yung paggawa ng tama, bukod sa hindi nakakadalian, at talagang biyaya lang ng Diyos para magawa natin, ang isa pa pinag-uusapan diyan ay, ano ba talaga ang tama? Diba? Yung tama bang i-a-apply ko ay saan ko ibabase? Sinabi, ayon ba sa batas? Kasi meron ganon. As long as ang ginagawa ko ay legal, malinis ang konsensya ko. Diba? Sino rito yung nakarinig na ng ganon o minsan ang prinsipyo mo sa buhay ay ganon? Basta legal, ang ginagawa ko, malinis ang konsensya ko. But always remember, church, na hindi porket legal ay moral. Hindi lahat ng legal ay moral. Bibigyan ko kayo ng napakaganda example. Alam nyo ba sa ibang bansa, illegal ang abortion? But is it moral? Hindi. Pinapatay ang sariling anak. Yain ang dumami ang anak, kaysa dumami ang kasalanan. Diba? Nag-amen si Carlo. Mukhang nahirit pa Darlene. Yung mga tipong pa-birthday ko, ito sa iyo mahal. Malay mo, makalalaki. Ako nga kanina, yung papunta rito, natatawa akong mag-isa. Hindi ko sinasabi sa mga kasama ko sa sasakyan Bidang-bida na si Queen hindi na ako sasabay. Natatawa ako kasi iniisip ko, what if bigyan pa kami ni Lord ng lalaking anak? Ano kaya maipangalan? Ano? Kaya ako natatawa kasi naisip ko yung pangalan, Tim. Tim Timbol. Yung tawa ni Raven, hindi ko alam kung natutuwa o na pinagkakatuwaan. Hindi, ayos lang yan na. Pag kay masaya, masaya na rin ako. Si John Lloyd, masaya ako pag na-replyan ako ni John Lloyd. Hindi ako nare-replyan, talaga naman. Busy sa pag-i-invite. Ako yung natutuwa dahil kasama niya kapatid niya ngayon. Yeah, naman. Nasaan pa yung kuya niya? Para kompleto mga pogi. Iba. Papakita natin sa San Jose na talagang ang lahing ras ay pogi. Ayun. Tuloy. Nasaan ako? Ayang, mamalay ninyo, mabigyan pa ng anak na lalaki nga si Carlo. Si Darlene na may 31 pa
Oo, kaya ni Lord yan. Ay di Gail, tapos Carlene. Darlene at Carlo ay Carlene. Carlo, Darlene, Carlene. No? Diba? Kaya Carlene yun yung bunso. Ano kaya ang anak na lalaki? Malaman natin sa bandari. Yan. Ano? Darlo? Gandahi ang pangalan at nang makonvince natin si Darlene. Darlo naman. Ay, naman. Si Pastora Nika siguro nakakaisip na ng mga ipapangalan sa mga magiging anak. Ay di, Nika at saka, wala pa. Wala pa? Ayun naman. Meron na ga? Nahuli ako? Meron na? Wala pa. Okay. Tuloy. Ano bang ginawa ni Joseph? Kaya siya nabansagang, Joseph was a man who always did what was right. Ito po nung nalaman niya na yung fiancé niya ay jaunties, buntis, hindi siya nagalit. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi nagalit. Alam nyo ba na kapag mayroon palang bagay, pangyayari, sitwasyon na nakakagalit at hindi ka nagpadala sa galit, imposibleng hindi ka magalit. Si Joseph nagalit pero hindi siya nag-burst out, hindi siya nag-beast mode. Uy, Transformers, malapit na, June 2023. Napanood nyo na yung trailer? Ahay, mukhang mag-aamoy life group yon. Mga iba naman life group natin, lagi na lamang si Lord ang pinag-uusapan natin mag-transformer naman tayo, Sai. Malapit na, June 2023. Ay dahil yung, yung nakaraang gusto kong panoorin sana, hindi ko napanood. Anyway, basta 350 350 na ang sine. Siguro next year mga 400 na. Hindi kumain na kayo ng madami sa inyo. Okay, may mga nag-iiwan ng popcorn doon. Tera-tera doon, mga sago. Tuloy. Hindi siya nagpadala sa galit. Ikaw, kapatid, pag may nalamang kang pagkakamaling nagawa ang kapamilya mo, yan, huwag na tayo lumayo sa kapamilya. Mas mababait tayo sa kapamilya natin di ba? In Jesus' mighty name, hallelujah. Di ba? Pag may nagawang mali yung mga kasama natin sa bahay, yung mga kapamilya natin, paano ka mag-react? Ako, blessed na blessed ako sa asawa ko, tinuturuan ako ng asawa ko paano maging pasensyoso sa mga bata. Nung una, hindi talaga ako pasensyoso dahil aminin ko sa inyo, hindi ako mahilig sa bata. Hindi, dini nga, sa inyo na, hagis ko pa yan. Hindi ako mahilig sa bata talaga, promise. Medyo suplado ako sa mga bata noon. Nung ako'y nagkaanak, sabi ko, wow, yung pala yun, ganun pala yun. Now I know. Thank you, Lord. Kaya nga lamang, minsan, mabilis ubus ang aking pasensya. Yung ganamang pinabasa ako ni Elise ng Red Riding Hood. Pagkatapos, pababasahin naman uli ako nung The Three Little Pigs. Tapos mamaya, pababasahin na naman akong yung The Emperor's New Clothes. Tapos mamaya, pababasahin na naman ako, pag sa dami naman, The Dog and His Reflection. Tapos pababasahin uli ako ng pag sa dami. Tapos nung nabasa ko na lahat yung mga books niyang yon, ibinigay sa akin yung Bible. Read, Papa, read. Story. Sabi ko, pagkakadami niyan. Ayun, dala nila yata yun yung Bible na yun. Napakahilig sa story. Kabisado naman nangungunang-una pa sa akin. Dahil kabisado na niya, hindi pa naman marunong bumasa, kabisado na. Yung mga suddenly, the mule collapsed. Ayun, yung mga gayo. Minsan niya ako'y pagod na, ng aking bait. Alam niyo gayon, yung kakaunti ng bait. Puro tapang na.
Sabi ng asawa ko, ikaw kumalma. At yan yung mga bata. Gaya, saka alam mo, gagayahin ni ate kung ano yung ginagawa mo kay Elise. Yun din ang napansin ko. Pag pinapagalitan ko, ay ginagaya ni Elise. Ni ate. Elise, enough na. Quiet kita. Diyan ka lang. Ako, pinapagalitan yung kapatid. Oh. Ay, paanong natutunan yon? Di nakita sa amang mabait na, patawarin nyo na ako. Ako hindi perfecto. So, what to do? What's the right thing to do? Pag gayon, control your temper. Hinog na hinog po si Joseph para magalit. Ika'y ginalang ko. Nanginginig pa gano'n. Ginalang kita. Need holding hands, hindi ko ginawa. Tinatanaw na nga lang kita sa malayo. Ginalang kita. Sabay sasabihin mo sa akin, buntis ka? Di wow. Ang galing mo. Nice one. Galing. Diba? Ang problema pa sa galit, hindi na yan natanggap ng paliwanag. Ang problema sa galit, hindi na natanggap ng paliwanag. Nagpapaliwanag yung sa akin, shh, shh, tas yung daliri naman niya doon sa kausap ka, shh. Kanang magpaliwanag dahil nangyari na. Kasi nga, Joseph, hindi mo pa alam. Let me explain. Explainin mo mukha mo. Diba? Pero ganun ba ginawa ni Joseph? No, ang sabi ng Bible, Joseph did what is right. Hindi siya nagalit. Sumama ang loob. Magkaiba kasi yun yung sumasama ang loob. Sino rito hindi nasama ang loob? Pag hindi nasama ang loob mo, nasama ang labas. Tingnan mo katabi mo. Oh, di ba? Lahat nasama ang loob. Dahil pag hindi nasama ang loob mo, nasama ang labas. Okay, pili. Nasama ang loob, pero hindi nagagalit, hindi nagpapadala sa sama ng loob. Hello? Papasko. Mga kapatid, papasko, magsasama-sama na naman tayo sa bahay. Oh, yung mga hindi sanay na magkakasama lagi sa bahay sa maghapon dahil mga nasa trabaho, nasa school, o kung saan pa man. Magsasama-sama uli ngayon tayo sa bahay. Magkakakiskisan. Dahil hindi nga sanay na magkakasama. Oh, yung isa cellphone na cellphone, mapapansin ng isa, ang gawa naman ng gawa. Oh, ayan, sumilpong ko na naman na sumilpong. Sasabihin naman ng isa, hindi mo naman naiintindihan. Oh, yun na nga, hindi ko maintindihan, bayan namin paintindi. Ayan na, sinasabihin naman ng inyong mga magulang, sinabi nang wag nang magsama-sama din sa bahay, naray. Sulong! Magsalais kayo dyan! Alis! Alis! Nagalit na rin yung mga magulang. Tahimik ako dito pag weekdays, pag weekends, kagugulo nyo. O, paalala ha, magsasama-sama na uli. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagbibigayan, pag-iibigan. Mga kapatid, baka naman kung kailan Paskong Pasko, saka kayo nagbababagan. Dahil hindi nga sanay ng laging magkakapisan. Okay? Always do what is right. Ano pa? Ang sabi riyan, he did not want to disgrace Mary publicly. Bakit? Alam niyo po kasi, dini sa Israel, lalo na sa panahong ito, pag nalaman po ng mga tao na ang isang babae ay buntis, at siya'y walang asawa, anong tawag doon? Magic. Hindi. At nalaman ng mga tao na siya'y nabuntis at wala siyang asawa, ang mga gayon po ay dinadala sa parke at pinagbababato hanggang mamatay. Diba? Halimbawa, kunyari dito sa San Jose gayon, halimbawa may nabuntis, wala namang asawa, dadalhin daw sa mga pailaw. Diba? So habang nagkikislapan ng ilaw doon, salamat sa liwanag mo. Yung gayon, ang nangyayari, papatayin. Dahil yun ay kasalanan, adultery, walang asawa, nabuntis, ano yung magic? Kaya ayaw po ni Joseph na ipahiya si Maria in public. Kaya ang sabi roon, nag-break daw sila quietly. Okay. Church, may mga pagkakataon po na tayo ay tama. Pero ang pagiging tama po ay hindi nangangahulog ang iyong lisensya para ipahiya mo yung nagkamali. Narin pa kaya? Kasi hinog na hinog po ang marami sa gayong sitwasyon. Napalibhasa siya ay tama, very proud na siya ang tama.
So, anong gagawin? Wala nang pakundangan kung ano ang mararanasan o mangyayari doon sa nagkamali. Sukdo lang niya yung maipahiya. Church, I pray na kung mangyari man na tayo ay naroon sa sitwasyon gayon at tayo ang tama, stay na mababa, be humble. At iligtas mo pa rin sa tiyak na kahihiyan ang nagkamali. Sa tingin mo ba'y kapurihan mong ikaw ay tama at napahiya yung mali? Never. Sa mga pagkakataon nga yun, minsan pa, kung sino yung nagkamali at napahiya, siya pa ang nakakakuha ng atensyon ng mga tao at mas nagagalit pa doon sa tama dahil kasalbahi daw, ipinahiya yung isa. Ikaw na ang tama noon. Pero ikaw parang ang bad. Bakit? Kasi nga, nasa attitude yan. So take note, hindi porket ikay tama, ay lisensya para ang isang tao ay iyong ipahiya. Kaintindihan tayo? Parang hindi ka nasagot eh. Ayan. Ano pa? Bakit sinabi riyan that Joseph was a man who always did what was right? Alam niya kung ano ang kanyang dapat gawin. During that time, ano ang nalaman niyang dapat niyang gawin? I-break silently si Mary para hindi mapahamak si Mary. Okay? Ikaw, alam mo na ba kung ano ang dapat mong gawin lalo na ngayong papasko? Alam mo na kung ano dapat mo i-prioritize? Baka naman iba pa rin ang nasa utak mo. Papaalala ko sa inyo, ang December 25 ay linggo. At ang December 25 ay sineselebrate natin na ano? Ano meron sa December 25? Ha? Ano Christmas party? Ang sabi na sa inyo minsan kasi talaga malabo. Ano? Pag narinig ninyo o pag pumasok ang December 25, anong unang-unang pumapasok sa isip nyo? Ano minudo? Beef caldereta. Diba? Nakakalungkot po, pero ang pinaka-least mentioned name or word sa Christmas, pag nalaman o naalala o napag-usapan ng Christmas, ay si Jesus. Pag pinag-usapan ng Christmas, anong unang pumapasok sa isip mo? Regalo, bagong damit, kainan, handaan, graham, salad. Diba? Nakakalungkot po, pero ito ang totoo, si Jesus ang pinaka-least na nami-mention o naaalala. Ikaw, kapatid, magpapasko. Anong plano? Pag nakikipag-birthdayan ka saan ka napunta? Doon sa may birthday. Diga? Anong sineselebrate nyo doon sa birthday yan? Yung birthday, siyempre naman, may birthday, alangan? Ay siya. In December 25, we're celebrating the birth of our Lord Jesus. Alamin mo kung anong dapat mong gawin. And that is doing what is right. Pastor, nakakapagod din po ata talagang gumawa ng tama. Alam nyo, ito'y totoo. Aminin na natin, may mga pagkakataon na talagang nakakapagod. Parang nakakapagod ang gumawa, ang gawin kung ano ang tama. Yung gano'n man laging inang ginagawa mo kung ano ang tama. Pero nasa paligid mo, kung arin pa rin yung mali, yun pa rin ang ginagawa, parang ikaw na lamang yung nag-iisang sumasalungat sa alon. At nakakapagod yun. Pero ano ang paalala ng Bible sa atin diyan? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not get tired of doing what is right. Huwag ka daw mapagod na gawin kung ano ang tama. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag daw mapagod gumawa ng tama. Ay nakakapagod nga po, yung sumalungat sa alon. Pero ito ang paalala ng Bible. Let us not get tired of doing what is right, for after a while, so ibig sabihin, may panahon, hindi naman habang buhay na ganyan, hindi naman habang buhay na mahirap, hindi naman habang buhay na sumasalungat ka sa alon. May panahon. For after a while, we will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. Darating naman din daw yung panahon na ikaw ay aani ng mabuting ani dahil hindi ka tumigil sa pagpili at paggawa ng kung ano ang tama.
Lahat po ng namamarehas dito sa paghahanap buhay, keep up the good work. God will bless you. Yung iba kasi, sige, palakpakan natin si Lord. May mga tao kasing nainip na. Kaya, may mga hokus-pokus na. May mga magic na sa hanap buhay. Nainip na eh. Pero once again, lahat ng namamarehas sa hanap buhay, darating ang time mo. Darating na i-honor ni Lord yung pagiging righteous mo. Yung kahit nagtsatsaga ka sa kakaunti, at least marangal, time will come, the Lord will honor you. Itong papasko, ang taas ng pressure na mag-provide o create ng mas madaming pera dahil mas kagastusan ito. And I pray na huwag kang ma-pressure na gumawa ng mali para lang makaproduce ng mas madaming pera. Our provider is the Lord. Si Lord ang provider mo, hindi ikaw, mga tatay, hindi tayo ang provider. Si Lord ang provider, channel lang tayo. Okay? Huwag kang mag-alala. Hindi pagmumukhaing kawawa ng Diyos ang mga anak at pamilya natin, lalo na ngayong Pasko. Wala ngang okasyon. The Lord is providing for us. Pa ba namang Christmas? Okay? Huwag kang mapapressure. Huwag kang mapapressure. Remain doing what is right. At ano ang sabi ng Bible dyan? And you will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. Amen? Pastor, talaga namang pinipilit ko naman pong gawin talaga kung ano ang tama, kahit medyo nakakahiya. May sasabihin ako sa iyo. Ito'y pabaong ko sa iyo sa number 1. Kailan may di naging kahiya-hiya ang paggawa ng tama. Ay, pastor, tinatawanan po ako pag ako'y gumawa ng tama. Yan naman talaga ang kalakaran ng mundo Gumawa ka ng tama, tiki aawayan. Gumawa ka ng mali, papalakpakan. Trending ka pa. Tama ka naman yung mga... Anyway, I don't want to mention na. Enough to say, kailan may di naging kahiya-hiya ang paggawa ng tama. Bakit? Kasi kung ikaw ay hindi magpapadala sa hiya at patuloy tayong magtsatsaga na mamarehas, gumawa ng tama, maghanap buhay o gawin ng kung anumang gawain mo at ginagawa mo ito sa tamang paraan, sa paraang gusto ng Diyos, syempre, ay ikaw ay pagpapalain. You will reap a harvest if you will not give up. Amen? Okay? So that's the first lesson. Number 2. Isa pa nakita ko diyan ay si Joseph po ay hindi nagmamadali sa pagdedesisyon. So don't be quick in your decisions. Hindi porket nakita ninyo na nag-12-12 na ang Lazada, ay pandali ka na ng order. Ayaw, 12-12! Ayaw! Kailangan ko to. I-sale. Kailangan mo ba yan? Kakailanganin ko sa bandariya. I-sale na ngayon, ibibilhin ko na. Kaya tambak na yung mga na-order mo, mga kakailanganin mo sa bandariya. Binili mo dahil sale. Bilihin mo dahil kailangan mo. Hindi yung binibili dahil sale. Anihin mo naman yung mga lampshade na yung. Anihin mo naman. Dami na. Mapuwera nangungulikta ka at ang iba ang bahala ka na. Kung madadala mo sa langit So don't be quick in your decisions. Huwag padalos-dalos. Huwag nagmamadali masyado. Basahin natin yung story. Matthew chapter 1, verses 19 to 20. Joseph was a man who always did what was right. But he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. Everybody say, he made plans. Everybody say, nagplano. Alam niyo, maganda yan, nagpaplano. Maganda yan. Hindi yung mga pabigla-bigla na lamang, tas damusak. Alam niyo ibig sabihin, damusak? Ano? Maganda yung nagpaplano. Tingnan ninyo si Joseph, pinagplanuhan niya maigi kung paano niya i-break si Mary. Yung iba parang nagkaka-idea na, gayon pala makipag-break, pinagpaplanuhan. Bahala ka dyan, labas ako dyan, Labas ako dyan, wala akong kinalaman. Ito po
applicable sa lahat. Applicable ito sa buhay. Pagplanuhan. Kung meron kang gustong negosyo, pagplanuhan. Kung meron kang gustong pasuking hanap buhay, pagplanuhan. Kung meron kang gustong pag-applyan, pagplanuhan. Hindi yung, ayun, may opportunity sa Amerika. O yan, sige, saan? Sa Georgia. O so sige, apply ako, magkano swelduhan? $35 per hour. Wow! $35 per hour! Tatrabaho lang akong 4 na oras, so tambay na. Ayos na, sige, mag-apply ako, pasa resume. Yo, tinanggap na, okay. Tanggap ng job offer, pirma na agad ng kontrata. Sige, lipad pagdating down. Pinakamataas pala ang crime rate sa buong states. Oh, dahil halo-halo, may mga Meksikano, may mga Indiano, may mga Itay, may mga redneck. Nako po. Ang taas ng crime rate. Nasweldo nga ng $35 per hour, huhuldapin naman doon sa kanto, di wala rin. Ano ibig sabihin? Huwag nagmamadali, hindi pagkakakita ng mataas ang offer, mataas ang sweldo ko, malaki palang kita, hindi yan. Nako, scam. Hello? Don't be quick in your decisions. Maganda yung nagpaplano. Magpapakasal na ako, mag-aasawa na ako. Talaga aray ng pira. Ayan na, umibid nyo na. Aray, pastor, bahala ka na. Ikaw lang magkasal sa akin. Gantaw gayaan. Nasa ng iyong mapapangasawa? Wala pa nga pala. Huwag masyadong nagmamadali sa mga desisyon. Tuloy natin. So, he made plans to break the engagement privately. So, nagplano. Basahin pa natin susunod. Verse 20. While he was thinking about this, nakita nyo? Nagpaplano na, nag-iisip pa. Yung iba kasi may plano, di naman pinag-isipan. May plano naman. Siyempre, pastor, di ba sabi ni Lord, ang tao ang nagpaplano, Diyos ang nagpapatupad, ba't pag-iisipan pa? Bahala ka sa buhay mo. Well-versed ka pa, ha? Nakita nyo? While he was thinking about this, nagpaplano siya. Pinag-iisipan niyang mabuti. Hindi yung nagalit ako, buntis ka, hindi kita inaano, nabuntis ka. Galit ako, magdidesisyon ako, break na tayo. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Kahit pa siya'y galit, siya'y kumalma, siya'y nagplano, siya'y nag-isip. Balikan natin yung galit. Alam niyo ba kung anong problema sa galit? Pag ikay galit, nagsasarado lahat ng mga nerves mo sa utak para mag-isip ng kung anong tama. Nagpo-focus lamang sa emosyon na ako ay galit. Kaya talagang huwag ka daw magpapakain dyan, papalamon dyan sa galit. Ang sabi pati sa Bible, yung mga taong magagalitin, madalas magkasala. Tama ka? O mali? Baka naman mali ako. Ang taong magagalitin, madalas magkasala. So kung magagalitin ka pa, hindi ka pa pwede sa langit. Baka biglang bumalik si Jesus. At sasabihin mo, Lord, sasama ako. Sasabihin ni Lord, magagalitin ka pa. Hindi pwede sa langit ang tupakain. Hindi pwede sa langit ang tuyuhin. Hindi pwede sa langit ang lang hibulain. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. Nakita nyo? Kung nagmadali si Joseph, tuwing ngayon din Kung nagmadali si Joseph, nagpadala siya sa kanyang emosyon, sa kanyang galit, sa kanyang nararamdaman, siya ay nagdesisyon agad-agad, ura-urada. Ay di magkakaproblema pa kaganda-ganda ng patas. Magkakaproblema pa, di masyadong emosyonal kunyari si Joseph, tapos ipinost pa sa Facebook, wala na kami ni Mary, break na kami. Yung mga tipong magpo-post si Joseph, hindi talaga lahat ay napapagkatiwalaan. Wala talagang forever. #masakit. #pusong bato. O edi, magko-comment na yung iba. Sasabihin ng mga, mga Jude of arithmetia. Bro, what happened? Bro, ano nangyari? Break na ba kayo ni Mary? Ganun. Edi, naalaman na sa social media. Magkakaalaman na yung mga marites na mga investigador na riyan na. Nangangamoy, nasa nang mga chismis na bago. Si Mary nabuntis, walang asawa, break na. Ano ganyan? Utasin na yan! Di ba? Alam nyo ngayon, noong panahong yon, binabato ang mga may kasalanan hanggang mamatay. Alam nyo ngayon, hindi naman na literal na bato. Yung mga nagkakamali at nagkakasala sa social media, pinagpepiestahan hanggang magpakamatay. Kaya, applicable pa rin ngayon, mag-comment ng negative ang walang kasalanan.
mag-angry emoticon, ang walang kasalanan. At tumahimik ang JA1 San Jose. Imagine niyo yung magkakagulo. Samantalang yun pala ay buti na lamang. Hindi nagmamadali magdesisyon si Joseph. Nag-iisip siya, nagpaplano siya, maya-maya dumating ang anghel, sa kanyang panaginip siya kinausap at sinabi, Joseph, huwag mo i-break si Mary. Hindi siya gumawa ng mali. Ang ipinagbubuntis niya ay ang anak ng Diyos. Kinasihan siya ng banal na spirito, kaya siya nagdadalang tao. Huwag mo siyang i-break. Yung kanina mga nakakaisip diyang makikipag-break na, nagpaplano na. Huwag mo siyang i-break. Ilalapit mo pa siya kay Lord. Anong amen? Kakaalaman na ata din na magkakahulihan talagang yang isda, hindi sa buntot na huhuli, sa bibig. Di ba? Kaya alam nyo, ito, gusto ko pang take home ninyo ito, no? Madalas magkamali ang nagmamadali. Hello? Alam niyo po, si Pastora, nainom po yan ng milk na, mahal na nga pangalan ng gatas mo? Anmam. Kaya nung minsan ako ay bumibili ng Anmam sa hypermarket, may nakakitang tropa, sabi, buntis na uli si EJ? Hindi. Ay, ba't nag-Anmam? Sadya. At para ready. Ay, hindi. Para Nagbe-breast feed kasi siya kay Elise. Mas masustansya yung milk niya. Ayan. Malunggay is good, but malunggay is not enough. Saka wag mong, yung magbait yung asawa para hindi stress, para mas maganda yung kalidad ng gatas. Yun yun, magbait yung asawa. Okay. Eto na ngayon. Yung kasing Anmam, may mga flavor yung vanilla, chocolate. Ay, may coffee, mahal may coffee. Coffee. Ito may dalang story short, magkakamukha kasi yung kahon. Ako nagmamadali. Ay, di ang nadampot ko, hindi chocolate flavor. Gusto kasi ni Pastora chocolate flavor. Minsan, out of curiosity, tinikman ko rin. Ay, sarap Ay, sarap din naman. Nilalagyan niya ng oatmeal, masarap. Natakot lang ako, baka ako magkagatas, kaya hindi. Okay. Kidding aside, pero ito ang punto ko. Mali ang nakuha ko na flavor. Ay, ano nangyari? Nagdoble-doble pa ang gastos ko na masahe uli ako, nagpaparon uli ako, lugi sa abala, babalik ka, papaltan pa. Okay. Dahil madalas nagkakamali, yang nagmamadali. Mga kabataan na tulad ko, 20 years ago. Tawa mo ha. Okay lang yan, nak. Church, yung mga kabataan ha, huwag magmadali sa love life. Are, ewan ko kung makaka-relate ka ha. Nung elementary may crush na crush ka. Kasi ang ganda-ganda niya. Siya ang pinakamaganda kaklase mo. Di ba? Nung nag-high school ka, nalaman mo na may mas magaganda pa pala. Kinikilig May sasabihin ako sa iyo, magka-college ka pa. At iba ang college. Mas madaming maganda kasi mas madami na. Nasa si John? May kinikwento sa akin si John ng mga nakaraan sa LPU daw Madami silang trabaho. Trabaho, tinatrabaho. Trabaho. Huwag kayong ganyan. Ha? Kung kailan naman nandito si Huy! Carlo! Sa life group lang yan. Sa life group. Sa life. Napakabait ni John. Sobra. Bless ang parents niyan. Bless ang magiging future family niyan. Bless ang life group niyan. Napakabait ni John. Huwag agad kukunin ni Lord. Kahit mahaba ang buhay. Okay. Tuloy. Madalas magkamali, nagmamadali. Mga kabataan, huwag magmadali sa love life. Minsan kasi yung nagmamadali, nagsesettle for less na sa good. Kaya namimiss nila yung best. Yung iba naman si best. Ang gusto ay si best. Yan.
Sinimulan sa best. Best. Yan. Na friend zone. Na best zone. Okay. Tuloy na. Proverbs chapter 19 verse 2. Proverbs chapter 19 verse 2. Basa. 1, 2, 3, go. Ignorance zeal is worthless. Haste makes ways. Sino po rito yung gusto niyang magregalo? May reregaluhan siya ngayong Pasko. Amen? Di ba? In-encourage ko kayo, be generous, ha? Pag-isipan mo rin. Huwag kang magmadali. Hindi porkit nakita mo, maganda, bibilhin ko paregalo. Tapos mamaya, ay, mas maganda pala yun. Narin ang bibilhin ko. Mamaya, pag sa dami mo ng paregalo, which is good. Pero huwag kang magmadali. Laging pag-isipan mo. Lalo kung mahal mo yung pagbibigyan mo, syempre, kaya mo bibigyan, mahal mo. Special siya sa'yo. Pag-isipan mo. Huwag magmadali dahil the more na nagmamadali, the more na dumadami ang sayang. At kahit sa buhay, huwag magmadali. Lalo na yung mga major decisions in life. Nabanggit ko na kanina yung partner in life. Trabaho, kursong kukunin, negosyong sisimulan. Yan yung mga major decisions in life. Huwag magmadali. Ipag-pray, pagplanuhan, pag-isipan. Intayin ang pangungusap ng Lord. Imagine niyo kung hindi nag-isipan nagplano si Joseph at di niya inintay ang pangungusap ni Lord through an angel in his dream. Di kayo karibok. Di kayo magugulo patas. Mapapahamak pa si Maria. Okay? Pero nag-intay siya kay Lord. So, those who will wait upon the Lord, ikaw ay mabibless. Dahil malalaman mo na hindi pala ito ang best, meron pa pala. Wait upon the Lord. Okay? Ito pa, ang isang pa-take home ko sa inyo. Ang God's best ay madalas namimiss ng taong kung magdesisyon ay mabilis. Ang God's best ay madalas namimiss ng taong kung magdesisyon ay mabilis. Kaya, huwag masyadong mabilis sa pagdedesisyon. Sino po rito gusto niya ma-experience ang God's best sa buhay mo? Ulitin ko, sino rito yung gusto maranasan ng God's best sa buhay mo? Huwag mabilis magdesisyon. Take time. Plan. Think about it. Pray. Wait upon the Lord. And the Lord will give you the best. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Last na po. Number 3. Ano pa yung lesson dyan? Pantatlo. Be part of the fulfillment of God's plan. Maging parte ka ng kaganapan ng plano ng Diyos. Maganda rito. Maganda ito. Actually, ito ang pinakapaborito ko. Matthew chapter 1, verses 22 to 24. Sabi riyan, now all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. So when Joseph woke up, he married Mary as the angel of the Lord had told him to. Yan. Maging parte ka raw ng pagkaganapan ng plano ng Diyos. Ano ba nangyari kay Joseph? Si Joseph po, di kayo na naginip nga, kinausap siya ng angel. Sabi ng angel, Joseph, yung pinagbubuntis si Maria, hindi yan sa kabaitan lang o kung ano man. Yan ay pinagbubuntis niya yung anak ng Diyos, ang Holy Spirit ang may gawa dyan. Okay. So anong nangyari? Paggising daw ni Joseph, sinunod agad niya kung ano yung binilin sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. At ano sabi doon sa verse 22? At ang lahat ng ito ay nangyari upang maganap ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. O sa madaling salita, ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng Diyos. Nangyari ito dahil una, ito ang gusto ni Lord, padalawa, nag-participate si Joseph. Okay? Alam niyo, napaka-antindi nito eh. Kasi nag-participate si Joseph, natuloy ang plano ng Diyos, pinanganak si Jesus, nagkaroon ng pag-asa tayong lahat. Dahil tayo ay nasave. Hello? Alam niyo, hindi po natapos dito ang pagpaparticipate sa dakilang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sino po naniniwala dito na ang kalooban ng Lord sa bawat isa ay yung maging maayos na maayos ang buhay? Sino po rito yung naniniwala na ang kalooban ng Diyos sa atin ay yung tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa heaven?
Amen. Yan po ang plano ni Lord sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang natin, kundi even ng mga taong nakapaligid sa atin. Bakit ito sinasabi? Kung ito ang plano ni Lord sa buhay ng bawat isa, then participate. Participate. By means of what? Paano ba makakakilala kay Lord ang isang tao? Sabi nga ni Paul, paanong ang tao ay maliligtas kapag nakarinig sila ng mabuting balita. Sila ay magkakaroon ng pag-asang maligtas pag sila nakarinig ng mabuting balita. Pero paano sila makakarinig kung wala namang pakikinggang? At paano sila makikinig? Paano magkakaroon ng pakikinggang kung wala namang magtuturo sa kanila? Diba? Yun ang sabi ni Paul. At paano sila makakakilala sa Diyos kung walang magpapakilala sa kanila? Kung sino ang tunay na Diyos. Sino nga uli dito nagsasabing ang kalooban ni Lord sa buhay ng bawat tao ay yung makarating ng heaven? O, kakaunti na, nag-e-amen. If you really believe na ang will ni Lord sa bawat isa ay makakilala sa Kanya at magkaroon ng salvation at makapunta ng heaven, then participate sa plano ng Lord sa buhay mo at ng mga tao sa paligid mo. Diba? Ang sabi ni Lord, go, win souls, make disciples. Bakit? Kasi sa pamamagitan noon, marami makakakilala sa Kanya, mapufulfill talaga ni Lord ang dakilang plano niya sa buhay ng bawat isa. But it will only happen kung tayong mga nakakaalam nito will participate. If you truly want na ma-fulfill ang plano ni Lord sa buhay na marami, then participate. Like what Joseph did. Amen ba? Parang konti na ata nag-amen ah. Diba? Diba? Oo. Pag may pinagawa si Lord, gawin na natin. Para tayo ay makaparticipate sa kaganapan ng plano ni Lord. O tingnan mo, ano ba sabi ni Lord din kay Joseph? Joseph, pakasalan mo na si Mary. Di ba? May nagre-react dyan. At may nagre-react diyan. Ano sabi ni Lord kay Joseph? Joseph, pakasalan mo na si Mary. Yan ang nakalagay din di pinakasalan nga. At nangyari, ang plano ni Lord. Okay? Ngayon, ano sinasabi ng Lord sa atin? Magkaroon ka ng relationships. Build friendships. Reach out for many people. Be friends with them. Be nice to them. And share the good news. Kung dito, romantic relationship ang pinabubuo ni Lord kay Joseph para si Mary ay mapangasawa niya at para mapulpil ang plano ng Diyos sa buhay nila, gayon din naman sa iyo, may isang klase rin namang relasyon na gusto ni Lord na gawin mo. Life group. Life group. Gusto ni Lord mag-build ka ng relationship sa mga tao, makakilala sila kay Lord, para mangyari ang plano ng Diyos sa buhay nila. By means of that, you are participating, you are nagiging part ka sa fulfillment of God's plan sa kanilang buhay. Amen? And I pray na maraming makita si Lord na mga modern Joseph sa church na ito. Ano yung modern Joseph? Mga taong willing to be a part ng fulfillment of God's plan sa buhay ng marami. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Alam nyo, ito ang ginagawa ng mga life group leaders. Nagiging parte sila para maganap ang dakilang plano ni Lord sa buhay ng mga nila life group nila. Ito po ang ginagawa ng mga soul winners. So yung mga nag-i-invite. Kagaya ni na Alexis, yan si Alexis, doing his part para mapulfill ang plano ni Lord sa buhay ng mga ini-invite niya. At kaya mo rin yon. Kaya mo rin yon. Maging parte ka ng pagka-fulfill ng dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao sa paligid mo. At ako'y naniniwala na kung si Joseph ay naisulat sa Bible, gayon din naman, as you participate, as you become a part ng pagkaganap
ng dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao sa paligid mo? Believe me, kung di ka man maisulat ngayon sa Bible, dahil hindi na daw pwedeng dagdagan yan, nakasulat naman at nakarecord for sure sa langit ang mga good deeds mo at may rewards yan. Amen? Yes! Ang linaw. The Bible declares na tatanggap ng crown of rejoicing ang mga taong mag-aakay ng marami palapit kay Lord. Crown of rejoicing. So, hindi ka lang masaya na save ka, sobrang saya mo pa kasi may crown of rejoicing ka. Di ba, bongga? Life group leaders, keep up the good work. Walang pagpapagal na masasayang. Soul winners at yung mga laging nag-i-invite, keep up the good work. You are fulfilling yung dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga taong dinadala mo palapit sa Kanya. God bless you. Palakpakan natin si Jesus. Are you blessed? Ang prayer ko, hindi lang tayo na-inform, tayo na-transform. Ang prayer ko, hindi lang tayo na-bless sa word, kundi tayo po ay na-motivate na ito ay isagawa, i-apply. At sabi ko nga sa inyo, ang blessing ay matatagpuan in doing what God said in His words. Amen. Let me pray for you. Father, thank you so much for this wonderful day. Salamat po sa inyong katuruan. Salamat po sa pagtuturo nyo sa amin. Salamat for feeding our souls. And Lord, we pray na kagaya nga po ng mga narinig namin ngayon, biyayaan nyo po kami. Nakagaya ng biyayang ibinigay nyo kay Joseph. Biyaya, Panginoon, to always do what is right. Biyaya, O Lord, na huwag maging padalos-dalos sa buhay, kundi laging mag-isip, magplano, ipanalangin ang mga bagay na ito at intayin ang kilos mo. And Lord, we also pray, gamitin niyo po kami bilang extension ng inyong biyaya sa buhay ng marami. Gamitin niyo po kami, Lord, upang kami maging kabahagi ng pagka-fulfill ng dakilang plano mo sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin, most especially our loved ones. O Lord, we pray, gamitin niyo po kaming tulay upang sila po ay mapalapit sa inyo. Gamitin niyo po kami upang marami ang makakilala sa iyo. O Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na bago man lamang matapos ang taong 2022, may nailapit kami sa iyo, Lord. Oh Lord, we pray, this is our heart's desire. Makabahagi kami sa pagkagawa mo, sa pagkakilos mo, sa pagkasulat at pagkatapos mo ng dakilang plano mo sa buhay ng mga tao sa paligid namin. Oh Lord, we pray, maging part po kami nito. Maging part po kami nito. Maging extension po kami ng kamay at paa ninyo to reach out many, many souls for you. Thank you so much, Father. Naniniwala po kami na ngayong darating na Kapaskuhan, gagamitin po ninyo ang pagkakataong yon upang kami ay makapag-share. Bibiyayaan niyo po kami ng kalakasan ng loob. Bibigyan niyo po kami, Lord God, ng matinding love na nag-uumapaw na wala na po kaming ibang choice kundi i-share ito sa marami. Oh Lord, we pray. Huwag niyong hayaan kami na lamang ang mag-enjoy sa mga benepisyong nararanasan namin dahil sa relationship na meron kami sa inyo. Oh, we pray, oh God, na magkaroon din po kami ng burden for the lost, for the unchurched, for those na hindi pa talaga kayo totohanang nakikilala. Remind us, oh Lord, of our first love. Remind us, oh Lord, that the true meaning of Christmas is sharing you, Jesus. Salamat po, Ama. I pray and declare in the name of Jesus na ang JA1 San Jose ay church na ang heart's desire ay maging parte ng pagka-fulfill ng magandang plano mo sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. In Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you.